Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay nakapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa Exodo, Kabanata 3, talatang 14. Exodo 3:14. Ito ang sinasabi. At sinabi ng Diyos kay Moises, "Ako yaon, ako nga." At kanyang sinabi, ganito ang sabihin mo sa mga anak ni Israel, "Sinugo ako sa inyo ni ako nga." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw ay sambahin sa umagang ibinigay niyo sa amin. Maraming salamat o Diyos sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay. May iniingatan mo kami sa aming pagtulog. Maraming salamat o Diyos sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Panginoong Hesus, sa umagang ito, patuloy naming inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy niyo po silang abutin o Diyos at pagalingin. Ibalik ang kanilang lakas na nawala dahil sa karamdaman. Kami po Diyos ay nagsusumamo na paggalingin mo po ang aming mga kaibigan ito o Diyos. Hipuin mo po ang kanilang mga katawan upang ang mga lakas na nawala ay manumbalik, Panginoon. Sa umagaring ito o Diyos, patuloy namin inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na nagsisihanda na pumasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan niyo po sila o Diyos sa kanilang pagbabiyahe. Ikaw Diyos ang siyang patuloy na manguna sa kanila upang ligtas sila sa anumang kapahamakan, Panginoon. Amin din inilalapit sa inyo ang aming bansa, ang aming mga leaders, mula sa presidente hanggang sa pinakababang posisyon ng barangay, na sila po'y ingatan mo. Ilayo mo sila sa anumang mga pagsubok, sa mga tukso, naway sila ay magkakaisa, magkakaunawaan, upang ang aming bansa o Diyos ay may kapayapaan, Panginoon. Lalong-lalo na sa aming mga leaders na siyang aming tinitingnan o Diyos. Amin din inilalapit sa inyo ang aming mga kababayan na nagtatrabaho sa mga lansangan, ang mga traffic enforcer, mga drivers, at iba pa. Ingatan mo sila o Diyos sa mga masasama. Ilayo mo sila sa anumang mga pagsubok sa buhay. Magustulungan mo sila at pagpalain mo sila o Diyos na makamit nila ang kanilang mga mithi na kasama ang aming Panginoong Hesukristo na siyang nagbibigay lakas sa aming mga buhay. Aming inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na nasa mga bilangguan. Patuloy mo silang ingatan sa loob ng bilangguan, o Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Bigyan mo po sila ng pusong mapagpakumbaba, pusong dalisay, na ikaw lang o Diyos ang siyang kanilang iniisip, sinasamba. Panginoong Hesus,
tulungan mo sila. Sila man ay nagkasala o napagbintangan man. Dahil ang isang bilangguan o Diyos ay para sa mga ayusin ang kanilang mga ugali. Lord, pagpalain mo po, lalong-lalo na ang mga anak mo na hindi naman nagkasala pero napagbintangan lang. Ilayo mo sila sa kapahamakan, Panginoon. Ilayo mo sila sa kaguluhan sa loob ng bilangguan. Amin din nilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kababayan na naroon sa ibang bansa, nagmamigrate. Katulad ng pamilya ni Ate Luby Pakinggan. Ingatan mo sila sa Canada, O Diyos. Ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan. Lalong-lalo na sa panahon na ngayon ay malamig sa lugar doon. Ingatan mo sila. Ang mga sakit-sakit sa katawan, ang mga arthritis, sakit sa katawan, Panginoon, ipuin mo po upang hindi po ito magkaroon ng sakit, Panginoon. Proteksyonan mo sila doon sa Canada at patuloy mo silang gamitin para sa iyong kaikalwalhati, Panginoon, para marami mga tao ang makakilala sa inyo sa pamagitan ng kanilang mga patutuo, mga gawa, Panginoon. Lord, Ikaw, O Diyos, ang maghari sa buhay ni Ate Luby, Panginoon, upang siya, O Diyos, ay makapag balita, ng mabuting balita sa Canada. Gamitin mo po ang aming Ate Luby doon upang marami pong kaluluwa ang kanyang madadala sa iyong paanan, Panginoon. Panginoon, marami pong salamat sa mga panalangin na aming pinaabot sa iyo na iyong tugunin, Panginoon. Amin ding inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigan na naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu Santo upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Aming inilalapit sa inyo, O Diyos, ang aming mga estudyante ng Philippine Christian University. At patuloy mo po silang ingatan at pagpalain, Panginoon, at ilayo mo po sila sa anumang mga kapahamakan, sa mga pagsubok sa buhay, katulad ng karamdaman, Panginoon. Gayon din po ang aming mga administrador. Pagpalain mo po ang mga administrador ng Philippine Christian University. Sila po ay patuloy na naglilingkod sa inyo, Panginoon, sa pamagitan ng mga kabataan na hinuhubog ng magandang asal, Panginoon, o magandang pag-uugali o values, Panginoon, na pagdating ng panahon ay sila ang magiging leader ng aming bayan, Panginoon. Kaya, Lord, pagpalain mo ang mga namumuno sa iyong paaralan, ang Philippine Christian University. Lord, sa umagang ito, patuloy ko rin tinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagsiselebrate ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Pagpalain mo po sila at ingatan mo sila, Panginoon. Ikaw, Diyos, ang naging kasama nila, kasama ng kanilang mga mahal sa buhay, upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng proteksyon sa kanilang mga buhay. Gayon din po, Panginoon, sa mga nagsiselebrate ng kanilang wedding anniversary. Pagpalain mo po sila at ingatan at ang pagmamahalan ay laging naghahari sa bawat tahanan, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, at ang lahat ng ito ay aking dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Nakikipag-usap pa ba ang Diyos sa panahon natin ngayon? Yun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Nakikipag-usap pa ba ang Diyos sa panahon natin ngayon?
Nasusulat sa Biblia na nakipag-usap ang Diyos sa mga tao ng maraming beses. Sa daan-daang beses na nakikipag-usap ng Diyos sa tao sa iba't ibang kaparaanan na itinala sa Biblia. Dapat nating tandaan, mga kaibigan, na naganap ang mga pakikipag-usap na ito ng Diyos sa tao sa loob ng 4,000 taon sa kasaysayan. Ang malinaw na pagsasalita ng Diyos ay isang natatanging karanasan, ngunit hindi ito kinakailangang mangyari sa mga Kristiyano. Kahit na ang mga naitalang pangyayari sa Biblia kung saan nagsasalita ang Diyos ay hindi maliwanag kung sa pamagitan ba ng tinig, buhat sa labas o sa loob o impression ng kaisipan. Totoo namang nangungusap pa ang Diyos sa mga tao sa kasalukuyan. Una, nakikipag-usap ang Diyos sa atin, mga kaibigan, sa pamagitan ng Kanyang salita, ang Biblia. Ayon sa 1 Timoteo, Kabanatang 3, talatang 16 hanggang 17. Sinasabi rin sa aklat ng Isaias, Kabanatang 55, talatang 11. Ganyan din ang aking mga salita. Magaganap nito ang lahat kung nasa. Nakasulat sa Biblia ang mga salita ng Diyos at ang lahat ng kinakailangan nating malaman upang tayo'y maligtas at makapamuhay ng ayon sa Kanyang kalooban. Sinasabi din sa 2 Pedro, Kabanata 1, talatang 3 hanggang 4. Tinanggap natin sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng Kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanglibutang ito at upang makabahagi tayo sa Kanyang likas bilang Diyos. Pangalawa, nangungusap sa atin ang Diyos, mga kaibigan, sa pamagitan ng kumbiksyon ng banal na Espiritu sa mga pangyayari sa ating buhay at sa ating puso at isip. Tinutulungan tayo ng Diyos na malaman ang tama at mali sa pamagitan ng ating konsensya at espiritu na pinananahanan ng banal na espiritu. So ang mga mananampalataya ay nasa proseso ng paghubog ng Diyos sa kanilang kaisipan upang umayon sa Kanyang kalooban sa pamagitan ng Kanyang mga salita. Roma 12:2. Pinahihintulutan din minsan ng Diyos ang mga mangyayari sa ating mga buhay upang tayo ay gabayan, baguhin, at tulungang lumago sa ating buhay espiritual. Ipinapaalala sa atin ng unang Pedro, Kabanata 1, talatang 6 hanggang 7 na ito'y dapat ninyong ikagalak
kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang gintong nasisira ay pinaparaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay pinaparaan sa pagsubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Hesukristo. Walang direktang sinabi sa Biblia na maaari pang makipag-usap sa pamagitan ng natinig ng ang Diyos sa mga tao ngayon. Kaduda-duda kung palagian itong nangyayari, gaya ng inaangkin ng iba. Di ba? Muli sa Biblia, ang malinaw na pangusap ng Diyos ay isang bukod, tangi, at hindi isang ordinaryong pangyayari. Kung ang sinuman ay nakaangkin na nakipag-usap di umano sa kanya ang Diyos, laging dapat niyang ikumpara kung ano ang sinabi sa kanya ng Diyos sa sinasabi ng Biblia. Dahil kung magsasalita man ang Diyos ngayon, mga kaibigan, ang kanyang sasabihin ay tiyak na lubusang sumasang-ayon sa kanyang sinasabi sa Biblia. Kailanman, hindi sasalungatin ng Diyos ang kanyang sarili. Sinasabi sa pangalawang Timoteo, Kabanata 3, talatang 16 hanggang 17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagtatama sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Purihin ang Panginoon. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mga salita na aming napagbubulay-bulayan ngayong umaga. Maraming salamat o Diyos sa patuloy mong pagbibigay sa amin ng karunungan upang aming maunawaan ang iyong mga salita at aming isabuhay o Diyos. Pagpalain mo po ang lahat ng nakikinig sa iyong mga salita at lalong-lalo na kanilang igamitin sa kanilang mga buhay sa araw-araw. Maging instrumento nawa ang mga anak mong ito, Diyos, sa iba't ibang kaparaanan. Mangusap ka, O Diyos, sa kanila sa pamagitan ng iyong mga salita upang ikaw, O Diyos, ay kanilang itataas at ibahagi sa iba ang iyong mga salita. Ang tinig mo, O Diyos, ay aming pinapakinggan sa pamagitan ng iyong mga salita, ang Biblia, o sa pamagitan ng mga puno, Panginoon, mga ibon na sa himpapawid. Lord, maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesucristo, Amen. Amen.